Ngayong hapon, magandang hapon po sa ating lahat. Ito na po ang ating latest weather update ngayong araw. Kanina nga pong 6:30 a.m. ay nakalabas na nga po itong si Tropical Storm Isang sa ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon po ay tinatawag na natin siya sa international name na Kajiki, which is a Japanese term po yan sa isda na dorado. At yan po si Tropical Storm Isang ay sa ngayon wala naman na pong dalang bugso ng hangin sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung extension po nito o yung trough ng itong kaulapan nitong si Tropical Storm Isang ay patuloy pa rin po magdadala ng maulap na panahon sa may Ilocos Region, pati na rin po sa may Abra at sa Benguet. Samantala, yung binabantayan nga po natin na low pressure area sa silangan po ng Mindanao ngayon ay may high chance na po na mag-develop bilang isang bagyo, at kung maging bagyo man ay tatawagin natin to sa pangalang Jacinto. So ito nga pong low pressure area ay huli nating namataan 930 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. Ngayon po, kahit hindi po ito maging bagyo sa loob ng 24 hours, ay asahan natin na malalakas na pag-ulan ang kaya nitong dalhin dito sa may eastern section ng Mindanao, particular na po sa may Caraga, pati na rin dito sa may Davao Region at sa may Sarangani, at hindi lang po yan, pati na rin po sa may Eastern Visayas, yung trough po niya ay makakaapekto na dyan dito sa may Bohol, pati na rin sa Eastern Samar, sa Leyte at sa Southern Leyte. Kaya't mag-ingat po tayo sa posibilidad po ng landslides at flash floods na posible po ngayong gabi o bukas po ng umaga dito po sa may area ng Eastern Visayas at sa Mindanao. Samantala, ito naman pong southwest monsoon na atin pong binabantayan ay patuloy pa rin pong umiiral at magdadala ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Luzon area, particular na po sa may Metro Manila, sa may Central Luzon, Calabarzon, pati na rin sa may Mimaropa area at dito din po sa may Antique. Kaya tuloy-tuloy po yung ating mga pag-ulan, kaya mag-ingat pa rin po tayo at mag-antabay sa updates galing dito sa Pag-asa. Para naman po sa ating forecast para bukas, magiging maganda po ang ating panahon sa kabuuan naman po ng Luzon, liban na lamang po sa mga tsansa ng isolated or localized thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. At dahil nga po magiging maaliwalas po ang ating panahon, good news po ito sa ating mga kababayan na gusto pong maglaba bukas. At ngayon nga po, dahil maaliwalas ang ating panahon, bukas ay asahan natin ang mataas na temperatura, lalong-lalo na dito sa Tugigaraw at sa Legazpi na maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. Para naman po sa Metro Manila at Lawag, posible pong umabot ng 32 degrees Celsius at sa Tagaytay 30 degrees Celsius. At dito naman po sa Baguio ay posible pong umabot ng 23 degrees Celsius ang ating maximum temperature. Para naman po sa Kabisayaan, Palawan at sa Mindanao, dahil nga po dito sa LPA ay asahan natin ang maulap at maulang panahon sa may eastern sections ng Visayas at sa Mindanao. Ito nga pong ating LPA ay aakyat at kikilos pa north-northwestward galing po sa may silangan ng Mindanao, papunta po paakyat dito sa may eastern Visayas. Kaya't lalapit po ito sa ating kalupaan, lalong-lalo na sa northeastern side ng Mindanao bukas, kaya't asahan po yung tuloy-tuloy na mga pag-ulan dahil dito sa low pressure area. Kaya't kung nasa malapit po kayo sa mga ilog, ay mag-antabay po tayo sa mga updates galing dito sa Pag-asa at pati na rin po sa ating mga local government units sa posibilidad po ng mga flash floods at landslide at mataas na level ng tubig sa mga ilog. Kaya kung kailangan po natin ng evacuation, ay mag-update po tayo sa ating mga barangay units. Para naman dito sa may Palawan area, sa Puerto Princesa at dito din po sa may Kalayaan Islands, asahan pa rin po ang maulan na panahon dahil dito sa southwest monsoon o habagat. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay asahan po natin na magkakaroon po tayo ng generally fair weather pero mataas yung tsansa ng mga localized or isolated thunderstorms pagdating ng hapon at gabi.
Para sa ating lagay ng or agwat ng temperatura dito po sa may Zamboanga, Cebu at sa Cagayan de Oro City, asahan po natin na dahil nga po medyo may kainitan ng ating panahon, posible pong umabot sa 33 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. Para naman po sa Puerto Princesa, sa Iloilo at sa Tacloban, asahan po natin ang temperatura na aabot sa 31 degrees Celsius at sa Kalayaan Islands naman at sa Davao ay 30 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. Kahit hindi po tayo maapektuhan itong LPA, magdala pa rin po tayo ng mga payong pananggalang hindi lang sa ulan, kundi pati po sa matinding sikat ng araw. Ito naman po ang ating sea conditions para ngayong araw. Wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit dahil nga po dito kay Tropical Storm Kajiki ay nasa moderate po o katamtaman ang ating pag-alon dito sa may northern at sa may western section ng Northern Luzon. At aabot nga po sa 1.5 to 2.5 meters ang kanilang wave heights o mga pag-alon, which is delikado po yan sa maliliit na sasakyang pandagat. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng ating baybaying dagat ay nasa light to moderate o banayad hanggang katamtaman ang ating mga pag-alon. Pero mag-ingat pa rin po tayo dahil posible po kung may thunderstorms po tayo sa karagatan ay posible pong tumaas ang ating wave heights. Ito naman po ang ating 3-day weather outlook para dito sa Luzon. Simulan po muna natin dito sa Southern Luzon, sa may Legazpi City, dahil nga po habang umaakyat itong LPA na ating binabantayan, maaari na pong maranasan ng Southern Luzon area ang kaakibat na mga pag-ulan at mga makulimlim na panahon. Monday pa lang po simula hanggang sa Wednesday, so matagal-tagal po ang ating mga makulimlim na panahon dito sa Southern Luzon area. Pero pagdating naman po ng Tuesday, ay dahil nga po dito sa LPA, mas lumalakas po ang ating southwest monsoon at maaari pong maapektuhan ang kanlurang bahagi ng ating bansa kabilang ng Metro Manila, sa may Calabarzon area, Mimaropa, pati na rin po dito sa may Central Luzon area. Kaya posible po tayong makaranas ng makulimlim na panahon starting po Tuesday hanggang Wednesday. Pero sa Northern Luzon area ay magiging maaliwalas naman po ang ating panahon na may tsansa ng mga isolated or localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Ito naman po ang ating aasahan sa Kabisayaan. Sa simulan pa lang po ng Monday, tuloy-tuloy po ang ating mga pag-ulan dahil po dito sa low pressure area sa may Eastern Visayas. So Monday hanggang Wednesday, asahan natin ang rainy na weather sa may Eastern Visayas. Pero pagdating naman po ng Tuesday, ay asahan po dito sa may Metro Cebu, sa may Central Visayas area, ay magsisimula na din po yung epekto nitong LPA sa may Central Luzon area, kabilang na po ang Cebu, Bohol at iba pang bahagi ng Central Visayas. At dahil nga po sa LPA ay palalakasin nito o hahatakin ang hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan dito sa Western Visayas. Kahit malayo po ang LPA dito sa Western Visayas, ay yung hanging habagat po ang magdadala ng mga pag-ulan dyan po sa may Iloilo, pati na rin po sa may Negros Island region at sa Panay Island. Ito naman po ang ating magiging panahon sa Mindanao. So dito po sa may Metro Davao hanggang Monday po, dahil paakyat na ang ating LPA niyan, hanggang Monday po ay asahan po natin na magiging maulap at makulimlim ang ating panahon. Pero by Tuesday naman ay magiging mas maaliwalas or mag-i-improve ng bahagya ang ating weather conditions dyan po sa may silangang bahagi ng Mindanao, kasama na po ang Caraga, Davao region, pati na rin po sa may Northern Mindanao. Pero dito po sa may Cagayan de Oro City, ay asahan po natin na habang paakyat po ang LPA, ay makakaranas na din po sila ng pinalakas na habagat. So by Tuesday, ito po si Cagayan de Oro City at si Zamboanga City ay makakaranas ng makulimlim na panahon dahil naman po sa southwest monsoon o habagat. Ang sunset po natin mamaya dito sa Kalakhang, Maynila ay 6:14 p.m. at ang sunrise naman po bukas ay 5:43 a.m. At para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga social media pages ng Pag-asa sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website sa pag-asa.dust.gov.ph at sa panahon.gov.ph.
At yun lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat.